Isa na namang graduating student ang natagpuang patay sa isang boarding house ng Cagayan de Oro City. Tinatayang ilang araw bago na-discover ng mga pulis ang bangkay. Sa inisyal na investigasyon, ka-boardmate daw umano ng biktima ang suspect at kasalukuyang pang pinaghahanap ito ng mga pulisan. Panoorin ang buong kwento ni Bia Ina Balos ng Cagayan de Oro City. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ang biktima ay si Bea Ina Balos, 23 years old, 4th year college student at kagraduate na sana sa kursong Bachelor of Science in Management Accounting sa Liceo de Cagayan University. Ang suspect naman ay si Ian Lord Alicaba Nunez, 33 years old, ka-boardmate ni Bea at nagtatrabaho bilang job order sa City Disaster Risk Management Office at kasalukuyang na-assign sa motor pool bilang tent boy. At dito ikot ang ating kwento. Si Bea ay lumaki sa isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahal at suporta. Bata pa lamang siya ay makikita na ang kanyang masayahing personalidad. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang masayahin, madaldal, ngunit may mabuting puso na anak. Palagi siya nagbibigay saya sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at tawa. Bilang isang bata, si Bea ay palakaibigan at mahilig makipag-usap sa kanyang mga kaklase. Madali siyang makabuo ng kaibigan dahil sa kanyang magaan na loob at positibong pananaw sa buhay. Hindi lamang siya aktibo sa pakikisalamuha, kundi pati na rin sa kanyang mga pag-aaral. Ayon sa kanyang mga magulang, malaki ang tiwala nila na makakamit ni Bea ang kanyang mga pangarap balang araw dahil siya ay isang matalinong bata. Noong siya ay nasa elementarya pa lamang, hindi siya nagpapahuli pagdating sa mga karangalan. Palagi siyang kabilang sa mga estudyanteng may matataas na marka at kinikilala sa kanilang paaralan. Pagsapit niya ng high school, lalo pang nahubog ang kanyang determinasyon at kasipagan. Mas pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral dahil dito nagtapos siya ng may karangalan, patunay ng kanyang pagsusumikap, katalinuhan at matinding hangaring mas maging proud pa ang kanyang mga magulang sa kanya. Dahil sa kanyang angking katalinuhan at pagsisikap, nakakuha siya ng scholarship mula sa isang prestiyosong kolehiyo sa Cagayan de Oro City, ang Liceo de Cagayan University. Karamihan sa mga estudyante nakapasok sa eskwelahan nito ay may mga kaya sa buhay at tanging mga matatalino lang ang makakapasok sa scholarship. Upang masuportahan ang pag-aaral ni Bea, nagtrabaho ito bilang call center sa isang kumpanya ng Cagayan. Estudyante siya sa umaga habang nagtatrabaho naman siya sa gabi. Si Bea ay nangupahan sa Burgos Gomez Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City, kung saan malapit ito sa eskwelahan at sa kanyang pinagtatrabahuan. Una ay naging mahirap sa kanya ang maging estudyante habang nagtatrabaho. Hindi naging madali sa kanya ito. Madalas siya nagkakasakit dahil sa pagod, ngunit ang kanyang mga matinding determinasyon na makapagtapos at matulungan ang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy. Walang masyadong naikikwento ng love life si Bea sa kanyang mga kaibigan. Bagkus na natiling pribado ito at tanging mga malalapit na kaibigan lang ang nakakaalam. Dahil gusto ng mga magulang ni Bea na huwag munang pumasok sa nobyo at mag-focus sa pag-aaral lamang. Sinunod ni Bea ang habilin ng magulang at mas pinagtibay ang determinasyong makapagtapos. Dahil sa kanyang pagsikap, 4th year college student na siya at candidate for graduation. Laking saya niya dahil unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit, hindi na pala ito matutupad ni Bea ang kanyang mga pangarap dahil isang masaklap na krimen ang kanyang kakaharapin.
February 19, 2026, nakatanggap ng tawag ang PNP. Isang caretaker ang tumawag sa kanilang upang magpatulong i-check ang isang kwarto ng boarding house niya. Pagdating ng mga otoridad sa boarding house, napansin agad nila ang mabahong amoy na nagmumula sa isang kwarto. Pagkarating nila sa room 1, nakalak ang pinto at hindi na masikmura ang baho na nanggagaling sa isang kwarto na yon. Persahang pinasok ito ng PNP at dito tumambad ang isang bangkay ng isang babae na nakahandol sa sahig at nasa state of decomposition na ito. Ayon sa caretaker, matagal nang umuupa si Bea sa kanila at halos magkakilala lang ang mga kaboardmates dito. Ayon pa ng caretaker, February 17, 2026 bago nangyari ang insidente. Nakatanggap umano ng text ang caretaker mula sa kanyang boarder sa room 4. Ayon kay alias Tina, may narinig siya na boses ng isang lalaki na tila seryosong nag-uusap sa room 1 at paulit-ulit na binibigkas ang salitang please. Ngunit hanggang doon lang ang kanyang narinig dahil tila tumahimik na ito. Sa room 1, dito nangungupahan si Ayan. Nagtatrabaho ito sa CDRMO or City Disaster Risk Reduction Management Office at kasalukuyang na-assign sa motor pool bilang tent boy. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Ayan sa room 1 at pumunta ito sa may lababo at doon naghugas ng kamay at agad pumasok ulit sa room 1. Dahil si Tina ay nasa kusina din sa oras na iyon at nagsi-cellphone, pumunta ito sa lababo upang mag-toothbrush sana. Pero napansin niya na may konting dugo dito kung saan naghugas ng kamay si Ayan. Kaya naman nag-text ito sa kanya tungkol sa kanyang nakita. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakilala ang bangkay na si Bea Ina Balos, ang graduating student na umuupa sa room 12. Nagtamo ito ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at sugat sa kanyang leeg. Sa crime scene, na-recover ng PNP ang putol na kutsilyo na may bahid pang dugo at posible umano na ginamit sa krimen. Dahil dito, nabuo ang mga salit-saring tanong sa insidente. Bakit napunta sa room 1 si Bea? Gayong nasa room 12 ang kanyang kwarto. At nasaan ang boarder sa room 1 na si Ayan? Naging person of interest si Ayan o sa totoong pangalan ay si Ayan Lord Alicaba Nunez. Ayon sa mga boarders, umalis umano ito sa boarding house na may dalang bag noong February 17, 2026. Agad-agad pinuntahan ng PNP ang CDRMO office upang hanapin si Ayan, ngunit ang sabi ng kanilang department head ay hindi na ito pumapasok simula noong February 17 pa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napag-alaman ng PNP na residente pala ito sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City at may sariling pamilya. Pinuntahan nila ang nasabing lugar, ngunit bigo silang makita ito. Samantala, may isa pang person of interest na tinitingnan ng PNP dahil may kasama daw umanong lalaki si Ayan sa kwarto bago ito umalis sa boarding house. Samantala, matining galit ang naramdaman ng pamilya ni Bea sa biglaang pagkawala ng kanilang anak. Panawagan ng pamilya ni Bea na sumuko na sa otoridad ang mga point of interest upang mabigyan ng linaw at hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang eskwelahan at ang Citywide Federation of Junior Philippines Institute of Accountants sa Cagayan sa pagkamatay ni Bea. Sa kasalukuyan, patuloy ang manhunt operation ng PNP sa paghahanap kay Ayan Nunez at sa isa pang di kilalang lalaki at inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Manatiling nakatuto kayo sa channel natin para sa update sa kasong ito. Ang pagkawala ni Bea ay naging malaking dagok sa pamilyang Balos. Hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Ang plano na aatin sana sila sa graduation ng kanilang anak ay naging pag-aatin pala sa kanyang burol. Naway makamit na ang hustisya para kay Bea. Hindi lang buhay ang nawala, kundi ang mga pangarap nito na sana makapagtapos at matulungan ang pamilya mula sa kahirapan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay maaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss mga videos natin.
Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!